Hi guys, this is your Feng Shui Mom. So today, ang continuation ng free Feng Shui forecast ng bawat animal sign. Ang last reading ko is for Year of the Horse and right now, Year of the Sheep naman. As for Year of the Sheep, ngayon taong po na ito is Wealth Star number 8, yung pinaka-star sa house niya sa southwest. So kung gusto mag-open ng new business, gusto mag-abroad, gusto mo lumipat ng career, this is the right time na gawin yon. So, pagdating sa relationship lock ng Year of the Sheep ngayon taon na to is pretty weak. Meaning to say, maraming tao ang sa workplace niya or sa paligid niya ang hindi niya makakasundo. So, may mga issues may arise, especially mga scandal, gossips, ganyan, or yung mga taong naiinggit, at yung mga taong gagawan siya ng problema or issues. Wealth luck and health luck is average. Medyo weak din po ang wealth and success rate ng Year of the Sheep ngayon taon na to. And as much, ang pinaka-advice for Year of the Sheep this year is to stay calm and kakailanganin niya ang friends and allies. Friends and allies po ng Year of the Sheep is the horse, pig, and rabbit. So, kung hindi po yan Lucky Charms, I'm suggesting ay display po sa table or sa bahay na pagpasok ng pinto, yun agad yung makikita. Pagdating sa luck, meron naman kasing big auspicious sa Southwest ngayon taon na to. So, okay naman. Actually, ang pinaka-star kasi ng Year of the Sheep ngayon taon na to is the Wealth Star number 8. Ang Wealth Star number 8 po is, this is the biggest auspicious star sa mga stars. Ang pinaka nakikita sa chart ng nakikitang problem sa chart ng Year of the Sheep ngayon taon na to is the conflict star. Yun na nga po. Affected po kasi ng Taisu or ng Grand Duke Jupiter ang Year of the Sheep. Nagmumula po ito sa Southeast 3, South itself, sa bahay ni Horse. Affected din po ang Year of the Sheep. So, kung cure ang pag-uusapan natin, dalawang cure amulet ang kailangan ng Year of the Sheep this year, 2025. Taisu card and the anti-conflict keychain. Marami pong klase ito. So, this year po kasi merong anti-conflict rooster na nilabas ng World of Feng Shui. So, ayun po. I'm suggesting na as much as possible. Kasi, 3 years, ito yung 3rd year na lucky si Year of the Sheep and Year of the Monkey. Actually po, ang Year of the Sheep at Year of the Monkey, sharing po ng house yan eh. Southwest 1 si Sheep and then Southwest 3 naman po si Monkey. As I've said sa mga previous videos ko na although sharing kayo ng house, may pagkakaiba po yung forecast nyo. Depende kung saan kayo nakaharap at sino yung katabi ninyo. Like for Year of the Sheep, ang katabi niya is Year of the Horse. Since maganda po ang luck ni Horse ngayon, is auspicious star din ang nasa house niya, naambunan niya si Year of the Sheep. Since katabi naman po ng Year of the Monkey, ang Year of the Rooster, kung ano man yung star ni Rooster, affected siya or naambunan din siya. Ang tawag po doon is an indirect. So, as of Year of the Sheep, yung star ni Horse na auspicious star number 6, Heavenly Luck. So, yung mga yung kasing luck na yan, yung investment natin or yung mga efforts at mga good deeds na itinanim natin from the past, ngayon natin kasi yan maaani. So, ganun din, na-experience yan ni Year of the Horse, ganun din si Year of the Sheep. Ngayon, si Year of the Sheep ngayon taon na to is auspicious star number 8 nga. So, I'm suggesting, pag maganda ang luck natin, itodo na natin yan. So, kung meron tayong major decisions like, pwede tayong magpakasal ngayon taon na to, pwede tayong mag-abroad this year, pwede tayong mag-open up ng new business or magpalit ng trabaho, gusto nating mag-abroad. Sa mga youngsters naman po, yung mga magte-take ng exam or magche-change ng course, ayun. So, pagdating doon, very lucky sila. So, as I've said, sorry, nabubulol na. Lagi po natin dapat inuuna yung ating mga cure amulet, bagay mga pampaswerte. Ano po? So, ngayon taon na to, since ito po yung last year ng
luck ng Year of the Sheep and Monkey, mararanasan nyo na rin po. Lagi ko pong sinasabi yan sa mga clients ko. Kung ano man po yung magiging forecast natin for the next year. Next year kasi nag-umpisa pa lang naman ng 2025, di ba? Pero sa totoo lang, sa experience ko, ngayon taon na to, kung ano man ang luck natin by next year, nararanasan na natin. So, since hindi nga maganda yung taon ng Year of the Sheep by next year, unti-unti niya nang nararanasan yung hindi niya magandang luck for next year. Like for example, betrayal. Mga inggitero, mga chismis, mga inggit sa'yo, darating sila, kung dati naman nainggit sa'yo, mas dadami sila ngayon taon na to. Yung mga taong chumichismis sa'yo, yung mga taong ginagawan ka ng problem, sakit ng ulo, stress, anxiety, yung mga cause ng stress and anxiety mo, ngayon taon na yan, maglalabasan yan, mas dadami pa sila. And may possible din na problem sa health, relationship, may possibility ng money loss, or may possibility na mabubudol kayo or gagawang kayo ng mananakawang kayo, ganon. And then sa business or sa career nyo naman, gagawang kayo ng issue para masira yung reputation nyo. Bali nakafocus ang evil eye sa mga Year of the Sheep ngayon taon na to. Even sa Year of the Monkey. Share ko lang. So pagdating naman sa mga lucky charm, alam nyo sa totoo lang, kung may mga existing lucky charms na kayo like Piyaw, ang top choice ko for pampaswerte ng Year of the Sheep ngayon taon, sa totoo lang po, is infinity, you know, lucky charms or display sa bahay is the infinity sign or the mystic knot. Pero sa totoo, mas maganda kung yung infinity, infinity symbol. And second is magkaroon po kayo ng friends and allies, bracelet, or display sa office table or sa bahay ninyo o sa workplace o sa tindahan, whatever. And I'm suggesting, since medyo, yes, ramdam nyo naman na swerte kayo na maganda yung taon nyo, pero may challenge na nangyayari. May mga problems na dumarating at mga taong hindi maganda yung intention sa atin. Yun. So, may experience nyo yan. So, yung mga suggestion ko, yan po yung mga goods para sa inyo. Like, for example, yung mga sinabi ko kaninang mga cure amulet ninyo. Ayan nga, for Year of the Sheep. And at the same time, meron kayong friends and allies at infinity charm with you. Para mas ma-protect kayo and mas ma-enhance yung luck ninyo. Anyway, if you want to, kung gusto nyo pang mas malaman yung forecast nyo, any animal sign, kung sheep ka man or whatever, just follow me. Like and share na rin. Comment down below and I'll give you a free feng shui consultation. Yun lang po. Thank you.